Shen Xiao, bingi ka ba? Pambukas ang pinto, 10,000. Kung hindi, hindi lalabas ang anak kong babae sa pinto na to. Ang nakasanayan ko dito ay 1,000 lang ang pambukas ng pinto. Naghanda na po si Shen Xiao. Ang totoo, 1,000 nga ang nakagawian. Pero ang patakaran sa bahay namin ay 10,000 pera. Lin Jiao, kasal natin ngayon. Ang 10,000 ito at ang pangakong 3 ginto. Pagkakitaan ko at babayaran kita sa hinaharap. Mga kasinungalingan, kapag napangasawa na siya, sa inyo na siya. Sino ang maniniwala sa pangakong yan? Narinig ko, nakabili ka ng bahay na sira-sira sa probinsya mo. Sabi mo doon mo, dadalhin anak ko, para mamuhay ng parang haritina. May pera ka para sa bahay na sira-sira. Wala para sa 3 ginto. Ang labo mo, natatakot na akong ipakasal sa'yo ang anak ko. Lin Jiao, 3 taon na tayong magkasintahan. Huwag nating sirain ang relasyon natin dahil lang sa pera. Emie, nasira na ang relasyon natin noon pa. Nang pinaasa mo ako sa 3 ginto, nang ginastos mo ang 10,000 sa bahay na sira-sira, nang pinilit mo akong sumama sa'yo sa probinsya para maghirap. Shen Xiao, Gusto ko lang ng kapanatagan para sa buhay pagkatapos ng kasal. ayokong maghirap. Kung hindi mo ibibigay ang 10,000 yan ngayon, hindi muna tayo ikakasal. Shen Xiao, ang mga tulad mong dukha, dapat mag-isa na lang. Anong asawa ang pinapangarap mo? Tiang King, ang gintong ito ay halagang higit sa 10,000. Di ba? Ito na ang 3 ginto para kay Jiao Jiao. Jiao Jiao, sumama sa akin. Ngayon, ikaw na ang nobya ko. Hahaha. Hahaha, ang laking kahihiyan talaga. Nagbili pa ng 200,000 na dote si Shen Xiao. Dahil lang sa ibang mabusang bigo, hindi wala. Sumama na lang bigla sa iba ang asawa sa harap ng lahat. Talagang palpak ang pagiging tao ni Shen Xiao. Ay, sira ba ang utak nitong si Shen Xiao? Isang manggagawa lang siya, hirap na hirap mag-ipon. Pero imbis na ibigay sa asawa, bumili pa ng bahay na sira-sira. Malamang hindi na makataas ng ulo si Shen Xiao pagkatapos nito. Sige, kung desidido ka na, huwag na lang tayong magpakasal. Walang hiya ka. Bumili ka ng bahay na sira-sira sa halagang 10,000. Ano ba nasa isip mo? Sugod ka at bawiin mo ang nobya mo. Gago ka. Hindi basta-basta mawawala ang kasal. Nasaan na ang mukha ko sa harap ng lahat? Mabuti pang mamatay ka na sa labas at huwag nang bumalik. Lahat ng tao sa lungsod, bumibili ng bahay at nagbabayad ng utang. Akala nila yun ang kinabukasan. Ako lang ang nakakaalam ng halaga ng bahay ng may-ari ng lupa na ito. Susundin ko ang sarili kong landas at wala nang daan para sa iba. Tol, mukhang mabait kang tao. 1,000 lang ang bayad. Ayusin ko ito para sa'yo. Malapit na ang tag-ulan. Kung hindi ayusin ngayon, talagang bubuo na. Salamat po, Lolo. Ibibigay ko ang bayad sa inyo mamaya. Bakit hindi mabasag ang peder na ito? Lolo, parang masama ang panahon. Malakas na ulan ang parating. Ano muna kayo? Kahit saan na ang importante. Ama ka, mabigat ang kulog. Malamang malakas talaga ang ulan. Sage, uwi na ako. Kung gabi na, mahirapan na maas mautira. Bata, umalis ka diyan. Delikado ang peder. Baka bumagsak at madisgrasya ka pa. Yan ba ang gintong bloke? Totoo nga. Di ako nilinlang ng matandang ermitanyo. Huwag malaman ng iba ang tungkol sa ginto. Itago ng mabuti. Hindi pwedeng ilibing. Huwag ipagmayabang ang yaman at huwag mag-aksaya. Hindi rin pwedeng pagdamutan ang sarili. Bukas ng umaga, babalik ako sa lungsod. Nakita mo yon? Nabaliw na ang anak ng pamilyang Shen. Binili niya ang bahay multo. Tapos iniwan siya ng asawa. Tapos na ang buhay niya. Ay naku, mukha pa ring pulubi. Akala mo naman kapag nagsuot na maayos, magiging negosyante na siya sa lungsod. Yan ay walang patutunguhan. Ikaw na naman, pulubi. Bakit ka nandito ulit? Gusto kong magsanla. Sir, sandali lang po. Tatawagin ko po ang manager. Binata, napakaganda ng kalidad nito. Tunay na lumang ginto ito. May 4 na piraso. Kabuwang bigas ay eksaktong 200 gramo. Patay sa kasalukuyang presyo ng pag-recycle at depreciation. Ang kabuwang halaga ay 200 at 6,000 Chinese yuan. CJ, gusto ko ng cash. I-transfer mo na ngayon. Xiao Zhang, kunin mo ang form para lagaan ng ginong ito. Handa na ang process finance. Sage po, Jinong Shen. Sandali lang po, gagawa na ako ng resibo. Eka muna. Jinu, saan mo talaga nakuha ang mga bagay na ito? Galing sa pamilya ko yan. Kailangan ko lang ng pera ngayon. Kaya inilabas ko para may magastos. Mali, noong bumili ka ng 3 ginto kasama ang nobya mo,
Nagaway pa kayo dahil sa 1,000 piso lang ang pera mo. Ngayon, bigla na lang may 4 na gintong block ka. AMEA, akala mo ba hindi kami nakakita ng ginto? Ang taong may 4 na gintong bloke, magsusuot ng ganyan? At tingnan ang hugis nito. Hindi mukhang modernong gawa. Mukhang mga lumang bagay na nahukay. Ang mga ganitong bagay. Kung walang maayos na pinanggalingan, hindi namin tatanggapin. Kung marumi ang pinagmulan, ang 200,000 na yan ay sumpa sa buhay. Ang 200,000 na yan ay hindi pera, kundi sumpa na sa buhay. Gusto mo akong baratin? Ganyan kaliit ang pangunawa ng manager dito. Ano? Manager, nagpaplano ka bang maging pulis bilang sideline? O sa tingin mo, ako si Shen Xiao? Makakabay mo ako. Kung ayaw mong maniwala, mag-imbestiga ka. Ano mo masasawa ko? Kung wala, ibig sabihin akin talaga to. Kahit anong duda pa ang gawin nyo, wala kayong karapatang mag-question sa akin. Mukhang ayaw ng tindahan yung tanggapin ang negosyo ko. Sige, aalis na ako. Huwag, impression. Sumusunod lang kami sa patakaran. Kung mana sa pamilya, walang problema. Pero ganyan kalaking halaga, ang cash flow ng tindahan namin. Kalahating oras lang. Gusto kong makita ang pera sa account ko. Kung hindi, sa kabilang kalye, may 2 pang tindahan ng ginto. Siguradong magkaka-interes sila sa mga lumang gintong to. Huwag, impression. I-arrange ko na ang pag-transfer. Xiao Li, maghanda ng pinakamagandang dahong pao para kay MR Shen. Kung mayroon ka pang ganyang klaseng kalakal. Tinatanggap pa ba nyo? Di ka na natatakot na baka may masamang pinagmulan? Siyempre naman hindi. Lahat ng gamit mo, malinis ang pinagalingan. Ang 200,000 piso, simula pa lang yan. Yung suit, kumuha ka ng bago sa sukat ko. Sir, yung suit na yan ay bagong modelo. Pagka-discount, 1,000 piso. Card. Isuot ko na ngayon. Palitan mo na ngayon gamit ang card. Ipack mo rin ang mga to parehong size. Sir, umabot na sa 10,000 pesos ang binili ninyo. Yay, client na po kayo ng tindahan namin. Mukhang dukha, pero yaman pala. Talagang hindi pwedeng husgahan ang tao sa itsura. Yung pinakabagong model, top spec, ayusin mo na to, gagamitin ko na. Dati, lahat ng kinikita ko ibinibigay ko kay Lin Jiao. Wala siyang ni piso na ginastos para sa akin. Pero hindi pa rin siya kontento hanggang sa iniwan niya ako. Ngayon, pera ko to, ako ang magdedesisyon kung kanino gagastusin. Wala nang makakapag-control sa akin. Pinagpalit ko lahat ng suot ko mula sa loob hanggang sa labas. Sunod, bibili na ako ng kotse. Patingin nga ng loob nito. Pwede naman tumingin, pero paalala lang, par. Abot ng 100,000, panandang pandagdag pesos ito pag na-process na. Baka kailanganin mo mangutang. Mahirap ang proseso ng loan. Kailangan mo ng stable na proof of employment. At kailangan may 1 taon kang continuous na SSS contributions. Kapag kumpleto na ang requirements mo, saka ka na bumalik. Loan? Kasi pumunta ka rito sa oras ng trabaho para tumingin ng kotse. Mukhang wala kang stable na trabaho, di ba? Walang trabaho, walang loan. Dun ka sa mga second hand, huwag mo na akong abalahin. May kliyent akong iaasikaso. Walang oras para sa proseso. 100,000 pesos cash. Kunin ko na ngayon. Ano? Cash? Credit card. I-process mo na ngayon, kukunin ko na. Kaya mo ba? Kaya, syempre kaya. MR Shen, di ba? Ang galing ninyo. Xiao Li, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at asikasuhin ang papeles ni Boss Shen. Ibigay mo ang pinakamagandang floor, mat at tint natin. May kotse na, may pera na, sunod na ayusin ang bahay. Binata, magpaparenovete ka? Mukhang seryoso ka ah. May bahay na sira-sira ako sa probinsya, hindi pwedeng hayaan lang. Ngayon, plano kong ayusin na renovate. Sarili mong lupa sa baryo? Bakit magre-renovate ka pa? Diretso na makatayo ng bagong bahay. Sariling disenyo. Pwede mong i-customize ang disenyo. Gusto mo pa ng estilo ng Europa? May mga trabahador at materials ako. May diskwento. Bahay na ba niya ka? Ayos. Sige, magpatayo na lang tayo ng bago. Baka madalas kitang istorbohin. Magpalitan tayo ng numero. I-detalye mo sa akin sa messenger kung ano ang gusto mo. Walang anuman. Ingat. Shen Xiao, saan galing ang ganyang kalaking pera? Kakagaling ko lang sa bayan para mag-withdraw. Sabi sa bangko, may dagdag na 20,000 piso sa account ko. Hindi ka ba gumawa ng illegal?
Nay, huwag mag-alala. Tinulungan ko lang ang kaibigan, kumita ako. Malinis ang bawat sentimo. Gamitin niyo lang ni tatay. Hoy, ang kulit mo. Bakit ka nag-alala ng ganyan? Alam ko naman na hindi mahina ang anak ko. Siyempre, may diskarte yan sa buhay. Mabuti ka, Shen Xiao. Magpatuloy ka lang. Huwag mo nang isipin ang lumang bahay. Hindi kita sinisisi. Huwag mo kaming alalahanin. Kumain ka ng masarap, alagaan mo ang sarili mo. Mas mabuti pang pasayahin ang sarili kaysa ibang tao. Tama ka, dapat talagang unahin ang sarili. Ginoo, tuloy po kayo sa loob. Ginoo, ilan po kayo? Ano po ang gusto ninyong orderin? Ako lang. Ibigay niyo ang pinakamagagandang putahe niyo. 4 na ulam at isang magandang saa. Ginoo, ang specialty namin ay ang pinakamahusay na bata jumps over the wall. At ang pinakamagandang braised abalon. Abot po ito ng 10,000 piso. At kadalasan, kailangan po ng advance booking. Gawin niyo na. Pera lang yan, gawin niyo. Ginoo, uminom muna po kayo ng libre naming sa. Darating na po ang in-order ninyo. Kuya Bo, ang specialty dish ito. Sabi-sabi mahal daw. Libo-libo kada mesa. Talagang dinala mo ako rito, ha? Siyempre, maliban sa Kong Sis Haobo, sino pa ang makakapaglibre sa'yo sa ganitong klaseng lugar? Kung kasama mo pa rin si Shen Xiao na pulubi. Habang buhay ka na lang kakain ng tuyot daing. Huwag mo nang banggitin yon. Nakakasuka. Yung walang kwentang yon, ayoko nang makita ulit. Kuya Bo, mamaya gusto ko yung premium wagyu nila. Sedge, isang specialty dish lang ang pwede mo. Ha ha ha. Shen Xiao, ano nang ginagawa mo rito? Hoy! Ay, hindi ba ito si Shen Xiao? Ang dakilang henyong bumili ng lupang tiwangwang. Nagsawa ka na ba sa bahay na sira-sira mo? Dito ka na lang pumunta para makahidit ng libreng aircon? Shen Xiao, mali yata ang napasukan mo. May bayad ang upuan dito, eh. Nakabek kang branded, nakaupo ka diyan. Hindi ka ba nahihiya? Umalis ka na. Baka mamaya, hindi ka makabayad at palabasin ka ng guard. Nakakahiya ka, kasama ka. Tol, huwag ka nang magpanggap. Kung gutom na gutom ka talaga. Dahil dating magkakilala tayo. Pagkatapos, ipapabalot ko na lang yung mga tira-tira sa mesa ko. Pa sa'yo. Ayos ba? Ginoong Shen, pasensya na po sa paghihintay. Premium na bata jumps over the wall na may double-headed abalon. Double-headed abalon at premium wagyu. At itong sarira, espesyal na inihanda para sa inyo. 30-year-old da Hong Pao Tia. Shen Xiao, ano ang pinagmamalaki mo? Ganyan lang yan. Nakaranas lang ng konti. Ang yabang na agad. Tumingin ka nga sa salamin. Karapat dapat ka ba sa buong mesa na to? AME par, ang chef mo naman. Alam mo bang pupunta kami dito sa fooding ngayon? Kaya sinadya mong magpanggap na mayaman dito? Ang tawag diyan, paepal. Shen Xiao, makinig ka. Kahit mamatay ako, hindi kita sasamahan. Linjiao ako. Linjiao, tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ko. Noong bibilhin ang 3 ginto, ang kulipot-kulipot mo. Pinili mo yung pinakanipis at pinakamagaan. Hanggang sa hindi mo mabuo. Sobrang nakakahiya. Ngayon, may pera ka na para kumain ng libo-libong specialty dish. Plastic na lalaki. Buti na lang hiniwalayan kita. Manager, walang pera tong taong to. Nangungonsumo lang yan. Kapag hinayaan niyo siyang kumain, tapos hindi pala makabayad. Lalahat kayo dito. Walang sweldo sa buwang ito. Ginoo, dahil pinag-alinlangan ng babaeng ito ang inyong kakayahang magbayad. Pakibayaan muna ang bill para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. O kaya, pakitaan nyo kami ng balance ng account nyo para makasiguro kami. Lin Jiao, ulitin ko pa, tanong ko sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong sirain? Ang huling natitirang dignidad natin sa harap ng lahat. Dignidad. Anong dignidad ang meron sa'yo? Mahirap ka lang. Hindi ka karapat dapat kahit maglinis ng sapatos ni Kuya Bo. CJ, mula ngayon, wala nang connection sa atin. Kahit anong mangyari sa'yo sa hinaharap. Kahit magmakaawa ka sa kalye o mapalimos sa harap ko. Hindi ko kikibit mata. Ha 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 ha. Sagipin mo ako. Haha, Shen Xiao, baliw ka na talaga. Ako, kasama ko si Kuya Bo, masarap ang buhay ko. Bakit ako hihingi ng tulong sa'yo? Ikaw na ang mag-alala kung paano ka lalabas dito mamaya. Dalin mo dito ang ES machine. Babayaran ko na tong buong mesa. Prepaid na 18,000 pesos. Tagumpay ang pagbabayad. Impossible. Pasensya na po, Boss Shen. Nagkamali po kami. Ano ang hihintay mo? Iinom agad ang kain Shen at bibigyan ng isang magarang fruit platter. Manager, nawalan ko ng gana dahil sa ilang tao. Pakiclear ang lugar. Sites po, Boss Shen. Ayusin ko po kaagad. Kayong dalawa, si Ginoong Shen ang pinakamataas na EIE ng tindahan namin. Maingay kayo at nakakaabala sa ibang bisita. Lumabas na kayo o tatawagin ko ang seguridad. Aray. Binata, malakas ang ulan kahapon. Grabe ang bitak ng peder na to. Dinala ko na maming apog ngayon. Dapat ayusin natin agad. Lolo, ito ay 10,000 pesos cash. Kunin niyo muna. Ay, huwag po. Usapan ay 1,000 lang ang bayad. Sobra-sobra na, true. Lolo, hindi lang po sa inyo ang perang to. Hihingi ako ng tulong. Pakihanap po ng ilang tao sa barangay. Mga bihasang mason, masipag at maingat. Hindi na ipapaayos ang bahay na ito. Guguhuin ko at itatayo muli. Gusto ko ng pinakausong estilo ng bahay na banyaga, European. 3 palapag may terrace. Magtatayo ng bahay na banyaga? Binata, malaking gastos yan. Kulang na kulang ang 10,000 pesos na yan.
Huwag kayong mag-alala sa pera, sapat yan. Kailangan ko lang ng tulong. Dapat di kalidad ang trabaho at materyales. Bantayan nyo ito. Kunin nyo ang 10,000. Pambili ng materyales at pambayad. Walang problema. Ako na ang bahala. Isang buong buhay na akong mason dito sa lugar na to. Itiyakin kong may tatayo ang pinakamagandang bahay sa buong lalawigan. Tatay, pwedeng galawin lahat sa bakuran na to. Pero yung puno sa gitna, huwag nyo pong galawin. Maganda ang tubo ng punong yun. Ibig sabihin maganda ang feng shui dito. Hindi namin gagalawin. Hoy, totoo kaya talagang nabaliw na si Shen Xiao? Nabigo sa kasal, nasiraan ng ulo, tapos magpapatayo pa ng bahay. Siguro nang utang lang yan sa 5 tandang bawas 6, di ba? Sigurado yun. Wala namang malinong trabaho, yung taon na yan. Kung tanga ang bumili ng sirang bahay, lalong tanga ang magpatayo ng villa. Hanggang kalahati lang matatapos yung bahay. Maiwan yan. Pag dumating na ang mga nagpapautang, tingnan natin kung saan siya matatago. Talagang sayang sa pera. Kapag may konting pera, agad-agad sinusunog. Mabuti na lang at hindi siya pinakasalan ni Lin Jiao. Kung pinakasalan siya, siguradong kasama siyang mamalimos. Mga ilang araw pa to, pagpasok-pasok nyo, siguraduhin isara ang pinto. Baka bigla tayong maabala ng mga maniningil ng utang. Tumawa kayo. Kapag ang buong bundok na to ay pag-aari na ng mga Shen. Wala na kayong karapatang tumingala rito. Talaga namang mabilis maubos ang pera ngayon. Paggawa ng daan, paglilinis ng lawa lahat kailangan ng pera. 50,000. Hindi pa sapat yan para sa sahod ng mga trabahador sa susunod na buwan. Ang ginto na nakabaon sa lupa ay patay na yaman lamang. Ang tunay na kayamanan ay laging nakatago sa pag-ikot at paglalaro. Kailangan kong gawing makabuluhan. Ang kayamanang ibinigay sa akin ng langit. Ay, Boss Shen, dumating na rin po kayo. Tuloy po kayo sa EIE Lounge. Boss Shen, mas maganda pa ang kalidad ng 2 block kaysa sa huli. Ayon sa presyo ng ginto, ibibigay ko ang pinakamataas, 2.4 milyon. Ay te-transfer ko na po ngayon sa account nyo. Ang ginto, pang-iwas sa panganib pero hindi makakabuo ng kinabukasan. Ngayon, ang uso ay lie. Ang sinumang makakamit ng algorithm at teknolohiya, siya ang maghahari sa presyo sa susunod na 10 taon. Gagamitin ko ang 1 milyon para mamuhunan sa financial derivatives. Panalo o lugi, okay lang. Ang natitira sa bangko na lang para madaling makuha. Sinasabi ko sa inyo, ang pinaka-safe pa rin ang stocks sa real estate. Ito ang pangalan na magiging alaala. Delay. Ang tinitignan nyo lang ay yung mumurahing pakwan at saging sa harapan nyo. Ang tinitignan ko ang buong panahon. Shen Xiao, ikaw nga. Ikaw na pulubi. Anong ginagawa mo dito sa stock exchange? Nagpalit lang ng damit, akala mo successful ka na. Noon, kahit 10,000 pambukas ng pinto, wala kang maibigay. Saan mo nakuha ang pera para mag-stocks? Ng limos. Yung pera mo, kulang pa sa processing fee yan, di ba? Bukas ang trading floor para sa publiko. Bakit ako hindi pwede pumasok? Hoy, halika kayo, tingnan ninyo. Ito yung pulubing binanggi ko sa inyo noon. Yung nagturing ng bahay na sira-sira bilang kayamanan. Buti na lang at maway ng Diyos. Pinabayaan ng anak ko sa araw ng kasal. Kung hindi ko alam kung gaano siya kahirap ngayon. Binata, walang pera. Huwag mo na subukan to. Para to sa may konting ekstrang pera. Hirap ka nga sa pang-araw-araw. Gusto mo yumaman dito. Panaginip. Baka mawala pa ang pambili mo ng pandesal. Shen Xiao, kung talagang may pera ka, ipagbili mo na lang yung bahay na sira-sira. Bili mo ng si Jiao Jiao. Baka sakaling pag-isipan ka pa niya. Seryoso ka bang itinuturing mong kayamanan si Lin Jiao? Ako si Shen Xiao, ayaw ko sa kanya. Ha, ikaw. Mabuti pa nga ang payo ko sa'yo. Hinamak mo ang anak ko. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, ang tulad mo, na kahit 10,000 ay walang maibigay na basura ng lipunan. Magtrabaho na lang ng maayos sa konstruksyon. Huwag magpanggap na sosyal dito. Kung makakabili ka man lang ng isang lot ng stocks dito, babalitarin ko ang pangalan kong Liang King. Halika, tingnan natin. Ang laman ba ng bulsa mo? ATM card o promissory note? Ginang pakiusap, huwag po kayong maingay sa trading floor. Nakakasagabal po sa mga kliyente. Manager, buti nandito ka. Yung pulubing ito, pumasok lang para sa aircon. Paalisin niyo na siya agad. Paano kung magnakaw siya ng pitaka ng mga matatanda dito? Ginoo, may mahigpit na patakaran po ngayon ang aming security center. Hindi pinapayagan ang mga walang pakay na manatili. Kailangan namin protektahan ang interes at seguridad ng aming mga kliyente. Tumawag po, isa. Narinig mo ba? Mga walang kabuluhang tao. Shen Xiao, ang lugar na ito. Dapat bang puntahan ng mga taong tulad mong walang trabaho sa lipunan? Tingnan mo siya kanina. Kakaiba ang kilos. Tiyak na may masamang balak. Huwag mo kaming pahirapan, sumunod ka sa trabaho, umalis ka na agad. Ito ba ang paraan ng pagtrato ninyo sa mga bisita? Hindi man lang ninyo tinignan ang impormasyon ng account ng kliyente. Ay agad ninyo akong itinuring na walang kabuluhang tao. Shen Xiao, tingnan mo. Ang walang laman mong account ay hindi karapat-dapat sa oras namin. Manager, huwag nang mag-aksaya ng panahon. Tawagan na ang seguridad. Tumigil kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Manager Chen, may mahirap na nag-away dito. Nangungonsumo lang ng aircon. Papaalisin ko na siya. Bulag ka ba? Ang ginong Shen na ito ay bagong EIE na kliyente na pumasok sa sentro natin ngayon. Papaalisin mo siya? Manager Chen, nagkakamali ka ba?
Siya, hindi na kaya maglabas ang pambukas ng pinto na 10,000 para sa nobya. Paano siya magiging EA? Ang kwalifikasyon para makapasok sa EA ay milyon, di ba? AME, Ginoong Shen, ito ang card na naiwan ninyo kanina. At ikaw, Binibini. Kanino mo sinabing mahira? Manager Chen, ang aking mga transaksyon ay online na lang gawin. Lalo man dito. Maingay? Ayusin ko ito. Jiao, may malaking problema. Yung Shen Xiao, hindi alam kung saan nakuha ang maruming pera. Naglabas pa ng 1 milyon para bumili ng stocks. Investigahan mo agad. Saan ba talaga nanggaling ang pera niya? Mga illegal na paraan. Bata, wala pang 1 buwan. Pwede ka nang tumira sa bahay na to, parang hotel. Sa buong barangay Shen, ito lang ang ganyang klaseng bahay. Napaka-espesyal. Salamat po, Lolo. Sino magpapahiram ng ganyang kalaking halaga? Walang milyon-milyon, hindi mabubuo yan. Kailangan mo rin bayaran. Ay, ang mga kabataan ngayon, hindi mo na bago mabayad ang moto. Ang pagbabayad, problema na yan ang susunod na buhay. Hintayin nyo, hindi magtatagal ang pagtira nila dyan. Pero halos isang buwan na ginagawa. Wala namang naniningin ng utang. Sa halip, iba't ibang track na materyales ang araw-araw na kumakarata. Mukhang si Shen Xiao nga, nakahanap talaga ng paan para yumaman. Saan galing ang pera para sa ganyang kalaking bahay? Yung mga pautang na yung matanabawas basta may mga na. Kahit anong halaga, ibibigay nila sa'yo. Shen Xiao, lumapit ka rito ngayon din. Nanay, tatay. Bakit kayo nandito? Ito ba ang sinasabi mong maayos ang buhay mo? Ito ba ang sinasabi mong malinis na pera? Wala ka namang matinong negosyo. Saan galing ganito karaming pera para makatayo ng bahay na banyaga? Xiao, sabihin mo sa nanay ang totoo. May ginawa ka ba? Nalabag sa batas. Sabi ni Xiao, humilang ka ng testimony. Kumakalat na yan sa buong barangay. Sinasabi pa nga, pumasok ka sa negosyong pwedeng ikapugot ng ulo mo. Okay lang sa amin na mahirap. Pero huwag naman sana sa kulungan ang bagsak mo. Si Lin Jiao talaga, parang multong hindi mawala-wala. Nanay, hindi ganoon. Malinis ang pangalan ng angkan nating Shen. Mas gugustuhin ko pang magutom ka ay sa tumira ka sa bahay na gawa sa maruming pera. Ha? Sage, basagin natin ito. Kahit ako mismo ang magwasak ng bahay na ito ngayon. At tapusin ko ang mga baluktot mong plano. Tatay, nanay, pakinggan niyo muna ako. Hindi ko inyo alam. Nakikinig kayo sa chismis ng iba, pero sa akin, wala. Tinuturuan mo ba ako? Anak kita. Kapatan ko bilang magulang ang magdisiplina sa iyo. Umalis ka diyan. Tigilan niyo na, nakakahiya na. Pumasok na tayo sa loob at doon mag-usap. Maraming tao dito, tatay, nanay. Pumasok na tayo. Nahihiya ka ba sa amin? May tinatago ka ba? Dito na lang. Hindi ako alis hanggat hindi mo ipinapaliwanag. At tanungin kita ulit, magkano ang ginastos mo sa bahay na sira-sirang ito? 10,000 piso. Eh yung pagpapatayo ng gusaling ito, at lahat ng kung ano-anong dekorasyon. Magkano ang utang mo? Kabuuan, kasama ang pagpapatayo, 200,000 piso. 200,000. At ang sasakyan pa. Lahat-lahat, halos 300,000 piso na ito. Xiao, paano natin babayaran yan? Kahit ibenta namin lahat, maging sa gutom at magtrabaho habang buhay, hindi namin maipon ang 300,000. Gusto mo bang patayin kami ng katay mo sa hirap? Nanay, huwag naman ganyan. Hindi ganoon kalala. Ano ako kasaya? Anong plano? Anong plano ang meron ka? Xiao, anak, naiintindihan ko na nasaktan ka ng iwan ka ni Jiao. Pero matino ka naman noon. Bakit ngayon? Naging ganyan ka na kaambisyoso at materialista. Sabi ko na nga ba, 5 tandang bawas ani yan. Ngayon, ano yan? Wala nang kinabukasan ang batang to. Anak, makinig ka sa akin. Tumigil ka na. Naitayo na ang bahay. Bago pa dumating ang mga nagpautang, hanap tayo ng gustong bumili. Ibenta na natin ito. Ibenta, kahit palugi, kahit 100 o 80,000 lang ang makuha. Mabayaan lang ang parte. Uwi na tayo sa probinsya. Mas mabuti yun kaysa mabaon sa utang. Kahit pa paano. Kaya tayo magawa ang maharap. Tatay, nanay, hindi pwedeng ibenta ang bahay na ito. Hindi ibebenta. Paano mo tatakpan ang malaking butas na yan? Gusto mo bang makitang mamatay kami sa pangungulila? Tingnan mo itong materyales. Tunay na kahoy na puno ng baliti mula sa ilog. Dito abot sa 200,000. At eto pa, ang inidoro. Ang inidoro, may kuryente pa, at 3 pa ang kinuha mo. Shen Xiao, ilang pa meron ka? Di ka nakaranas ng dihawan ng ilang araw. Ganyan ka na agad magbalas? Nagsimula ka na agad magpakasara? Anak, umuwi na tayo. Huwag na natin kunin ang bahay na to. Huwag na rin tayong magpatayo. Di ko kayang makita kang maligaw ng landas. Kung makukulong ka, mamamatay na lang din ako. Tatay, sa ngayon, ito muna ang ating trabaho. Malapit na rin dumilim. Mauna na kayo't ang mga kasama ninyong magagawa, magpahinga muna. Sage, binata. Huwag kang mag-alala, nag-alala lang ang mga magulang mo. Takot silang magkamali ka. Aalis na muna kami. Akala ko ba yumaman na ang pamilya Shen? Yun pala, isang utang-utang na pala. Aalis na kami. Anong maganda sa ganitong kalokohan? Ganyan talaga ang mga batong, di mapagkakatiwalaan. Mamamatay sa hirap ang matatanda dahil sa kanila. Bakit mo isinara ang pinto? Nahihiya ka? Ngayon ka lang nahiya? Gabi na, bakit di isasara? Sige, ganito na lang. Humanap muna tayo ng makakainan. Ma, pa, pagod na kayo sa buong araw. Kain muna tayo. Kahit anong problema. Huwag na tayo pamilasan ko sa akin. Shen Xiao, magsabi ka ng totoo sa akin. Nagpakababa ka ba sa labas? May nakilala ka bang mayamang babae? Pa, anong sinasabi mo? Ganoon ba akong klaseng tao? Para sa'yo, saan mo nakuha ang kapal na mukha?
nagpapatayo ng mamahaling bahay, kumakain sa mamahaling restaurant, ganyan ka magwaldas araw-araw. Ilang pera ba ang meron kayo? Di ko kakayanin ang kinain na to. Baka mabasag ang ngipin ko sa kinain. Anak, huwag ka nang magpakaloko. Matanda ka na. Pagkatapos ng kasal, kailangan ka mag-uwi para mag-asawa. Huwag ka nang mag-aksaya ng walang saysay. Makinig ka sa akin. Kailangan nating ibenta ang bahay para mabayaran ang utang. Ang matitira, sabay-sabay nating bayaran. Kahit maglinis ng kalye o mag-ipon ng basura, dapat tayong maging matatag. Anak, Huwag kayong mag-alala, di ako nagnakaw o ng hold up. Kaya ko pa rin gusto sana ng pagkain natin ito. Bayad na ang pagkain na to, kung di nyo kakainin, masasayang lang. Anong kasalanan ng magulang mo para magkaroon ng anak na walang puso? Tulad mo, gusto mo pang mapagod kami matanda hanggang sa mamatay? Gusto mo pang mamatay kami sa harap mo bago ka masyahan? anak, wala pa tayong kinain sa mga pagkain na to. Pwede bang ibalik? Kahit kalahati lang ng bayad, di na tayo kakain sa labas. Bibili na lang ako ng tira-tira sa kusina. Yun na lang ang kakainin natin. Pwede nang mabusog, okay na yan. Bahala ka, yung pagkain na yan, kakainin ko talaga yan. Saklap talaga. Mga manok, baboy at isdang libo-libo, hindi kinain. Gusto pa ninyong maghirap at umuwi para sa instant noodles. Nanay, tatay, talagang hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ninyo. Gusto namin ng kapanatagan ng loob, Shenxiao. Sasabihin ko sa'yo, mahiya ako at ang nanay mo, hindi kailanman namutang sa buhay. Kumakain kami ng instant noodles para tubusin ang mga kasalanan mo. Gumagasta ng inutang para kumain, hindi ka ba natatakot? Sige, kung busog ka na, matulog ka na. Anong kasalanan ba ang meron ako? Gusto ko lang silang maging masaya. Pagtingin ko sa itsura nila, dapat na sabihin na natin sa kanila ang tungkol sa ginto. Kung hindi, siguradong hindi sila mapapanatag. Nanay, anong oras na ba? Bakit ang aga-aga ninyong gumising? Gising na. Hanggang hindi na ayos ang bahay na ito. Ako at ang tatay mo, hindi mapapanatag ang loob. Kagabi, hindi kami nakatulog. Napag-usapan na namin. Pupunta na tayo sa lungsod ngayon. Maaga pa, pupunta pa sa lungsod. Para saan? Hindi pa tapos ang bahay na ito. Saan pa? Para ibenta ang bahay. Siyempre, pupunta tayo sa lungsod. Para masigurong pipirma tayo ng kontrata ngayong araw. Nanay, tatay, huwag na kayong magulo. Paulit-ulit na lang kayo tungkol sa utang. Sino ba talaga ang naniningil sa akin ng utang? Totoo na lang ang perang ito. Shenxiao, lumabas ka riyan. Walang hiya ka. Makapalang mukha mo. Lumabas ka at tingnan mo. Kung ano ang ginawa mo sa tao. Ay, Linyao, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Yan ang bunga ng galit sa paborito mong anak na lalaki. Nagpayaman ng palihim si Shenxiao sa labas. Bumili ng sasakyan, nagpatayo ng bahay na kanyata. Pero ayaw magbigay ng kahit ano sa kanyang magiging asawa, si Huasheng. Nagkasakit ng malala si Lin Jiao sa galit. Hindi na siya makakatayo. Walang katiyakan ang kinabukasan. Malinaw na may pera sa bulsa, pero ayaw. Ayaw niyang ibigay kahit sa kanyang nobya. Kay lupit naman ang puso niyan. Kawawa naman ang dalagang ito, matagal na niyang kasama. Ngayong mayaman na siya, itinatapon na lang. Hindi ba yan ang tipikal na Chen Shimi? Lao Shen, ang galing talaga ng anak ninyong pinalaki ninyo. May pampatayo ng bahay, walang pampaligtas ng buhay, walang konsensya. Shen Xiao, kailangan mong magbigay ng paliwanag kay Linyao ngayon. Anong paliwanag? Nakipaghiwalay na sa akin si Lin Jiao. Anong kinalaman ko sa ganyang itsura niya? Katarantaduhan. Para lang maiwan si Zhao Jiao. Nagpanggap kang mahirap para siya ang makipaghiwalay. Noong kasal ninyo, kung tinanggap mo lang ang pambukas ng pinto na 10,000, maloloko kaya si Zhao Jiao ni Zhaobo. Ay naku, ang lalim ng laro ng lalaking to. Parang totoong-totoo ang pag-arte. Patuloy na nagsisinungaling sa sariling magulang para lang makatakas sa responsibilidad sa babae. Grabe, ang lason sa puso ng lalaking to. Kaya pala naloko ng mayamang binata. Anong mayamang binata? Peking mayaman lang. Wala lang pera. Sakitan pa. Tingnan mo ang ginawa sa aking Zhao Jiao. Kaya pala nabugbog, hindi nagkasakit. Ikaw ang may utang sa kanya. Dapat panagutan mo yan habang buhay. Ha. Anong pinagtatawanan mo? Walang konsensya ka. Nakakahiya ka. Panagutan. Paano ko pananagutan yan? Shenxiao, mukhang matino ka pa naman. Payag na ako, ipapakasal ko na si Zhao Jiao sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan. Binigyan na kita ng 200,000 bilang dose. Kailangan mo lang ibigay ang 100 piraso ng 3 linggo. Mabait na ko bilang biyenan, di ba? Huwag nang pag-usapan. Ayaw niyo pag-usapan. Hindi ako naniniwala. Gusto kong pag-usapan ng utang, isa-isa. Anong gusto mong pag-usapan? Lin Jiao, sinasabi mong nag-arte ako. Sino ba ang tumakas sa kasal? Kasama si Zhaobo noon? Sinasabi mo siya ay walang pambukas ng pinto. Ikaw ang unang umarte, di ba? Kasinungalingan. Sa pilitan ako ni Zhaobo. Sa pilitan. Nung araw ng kasal. Una na yung si Zhaobo. Pinabayaan ka niya sumama sa kanya. Bakit di mo ako nawa? Bakit di mo naisip na nahihirapan ako sa kawalan ng pera? Matapang kang umalis noon. Mga kapitbahay. Ang sinasabi niyang pagbubog sa kanya ay personal na away lang nila ni Zhaobo. Wala akong kinalaman doon. Hindi nagkamali si Lin Jiao ng tao. Nakita lang niya ang pera ko. Katarantaduhan. Ang ganda-ganda ng aming Zhao Jiao. Napansin ka, pumayag pakasalan ka. Swerte mo, siya ang nalugi. Isang hampas lupang tulad mo, sino ang magkakagusto sa'yo? Gayong mayaman ka na, dahil yan sa biyaya ng anak ko. Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, kailangan mong ibigay ang pera. Talaga namang sinaktan ni Zhaobo si Lin Jiao. Bakit kanya sinaktan? Hindi na siya makapagsalita, ano? Ako na ang sasagot para sa'yo dahil sakin ka sa pera. Siya naman, malibog at sawa na sa'yo. Itinapon ka na lang. Tama ba, Shenxiao?
Gago ka. Kung hindi mo ako niloko, nasaan na kaya ako ngayon? Jiao, kausapin mo ng maayos si Jiao Jiao. Ganyan na ang kalagayan ni Jiao Jiao. Huwag mo na siyang guluhin pa. Ma, ito ay pagitan namin dalawa. Huwag na kayong makialam. Shen Xiao, kung hindi pa dahil sa natitirang pagmamahal ni Jiao Jiao sa'yo, wala kang karapatang magsalita dito. Lin Jiao, ganyan ka pa rin sa akin pero duwag pagdating sa sakit. Para lang maklaim mo ang bahay kong ito. Nag-invento ka pa ng ganitong kasinungalingan. Shen Xiao, huwag kang magsalita ng katandaluhan. Sabi ng doktor, nabali ang binti ni Jiao Jiao. Kung hindi ka magbabayad ng 500,000, isublang bayad pinsala ngayon. Dito na kami mamamatay sa harap ng pinto mo. 500,000. Ang laki naman ng apetito mo. CJ, kung kaya mong maghintay dito hanggang bukas, ibibigay ko. Pero, tingnan na natin kung gaano kalubha ang binti mo. Aray. Mukhang hindi naman nabali. Mas malakas pa ito kaysa atleta. Lin Jiao, nagmamadali ka bang magdrama sa harap ko? Akala mo ba sa pag-upo at pag-iyak mo lang, tatanggapin kita? O matatakot ako sa'yo? Shen Xiao, ginawa ko lang yun para makita ka. Kailangan kong gawin yun. Dahil sa dating pagmamahalan natin. Bibigyan ko pa kayo ng konting hiya. Umalis na kayo ngayon din. Pwede kitang huwag report sa pulis para sa panloloko at pananakot. Pero kapag nakita ko pa kayong muling lumapit sa bahay ko, o ginulo ang mga magulang ko, marami akong pera. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Kayong mag-ina. Maghanda kayong magkulong at kumain na lang ng pechay. Lumayas ka na, Jiao Jiao. Bilis, umalis na tayo. Nababaliw na tong lalaking to. Gusto lang nila lokohin yung perang ginata. Sobra talagang sama ng mag-ina na yan. Nga, Muntikan na tayo maloko. Masasama ang puso ng mag-ina. Gusto nila maghanap ng mabait na tao para pagkaperahan. Anak, nagkamali ako. Matanda na kasi ako, nalilito na. Muntikan ko nang pilitin kang pakasalan si Lin Jiao. Pasensya na, anak. ang kapal talaga na mukha ng pamilyang yon. Hindi naman ikaw ang gusto nila, kundi ang malaking bahay na to. Gusto lang nila sumabit at manghingi ng pera. Akala ko pa naman tahimik si Lin Jiao dati. Hindi pala, kundi malandi pala sa loob. Mas masahol pa, yung nanay niya. Ma, pa, huwag na kayong magalit. Hindi sila worth it. Minsan, yung mga taong nawawala sa buhay natin, blessing in disguise yun. Ibig sabihin, bagong chapter na ng buhay natin to. Mula ngayon, kalimutan na natin ang mga tao at bagay sa nakaraan. Sa mundo, yung pagmamahal ng ibang tao, mas mababa pa sa damo. Sir Shen, lahat ng AI stocks nyo tumaas ang limit. Kanina ko tiningnan, kasama na yung kita sa derivatives. Kumita na kayo ng mahigit 2 milyon sa isang araw. Gusto nyo bang i-hold pa? O, Bukas sa opening, ibenta na lahat. Cash in na para sigurado. Anak, tama ba ang narinig ko? 2 milyon? Ma, ngayon, kaya na ninyong mapanatag ang puso, di ba? Wala lang tayong utang, may sobra-sobra pa tayong pera ngayon. Sapat yon para mabuhay tayo ng komportable habang buhay. Yan ang ating sandigan. mabuti, mabuti. Sa wakas, nabigyan ng karangalan ang pamilya natin. Okay na ngayon. Masaya na si Ma at si Pa, hindi na sila nag-aalala. Mas mabuti na di ko nasasabihin sa kanila yung tungkol sa ginto. Okay na to. Yung bahay na to ay isang high-end ecological farm resort. Yung fish pond at mga bundok sa likod dapat i-integrate. Ang yaman ng Shen Village ay regalo ng ating mga ninuno. Hindi ko pwedeng salinin ang resulta. Para maging matibay ang kondisyon. Dapat isama ko ang buong barangay para yumaman. Hahaha, ang galing-galing talaga ni Shen Xiao. Ang galing ng batang tulad mo, hindi lang yumaman, hindi pa nakalimot sa pinanggalingan. Yung idea mo sa bahay na banyaga, sakto na sakto sa programa ng barangay para sa pag-ahon mula sa kahirapan. Katabing barangay, nagtayo ng cooperative, kumita ang mga tao. Kung magtitiwala kayo sa akin, Kapitan, ako na ang bahala sa buong plano. Lahat ng produkto ng mga taga-barangay, ipapaayos ko ang packaging at disenyo. Gasto sa disenyo, sa sample, sa promosyon, lahat yan sagot ko na. Hindi ako kukuha ng kahit piso. Lahat ng kita mula sa pagbebenta. Ibibigay sa mga kabarangay natin. Napakagandang balita yan. Sage, sa Barangay Shen. Swerte natin na may batang tulad mo. Ganyang klase ng disenyo at packaging, kailangan ng profesional. Ipapaalam ko agad sa tanggapan ng kultura ng barangay. Humingi sila ng tulong sa paghanap ng profesional na designer. Pumunta rito para sa paglikom ng material at disenyo. Ikaw na bahala. Walang problema, asikasuhin ko ng maayos. Mga kabarangay, ngayong nabuksan na ang pinto nitong bahay. Ito na ang mukha ng Barangay Shen. Pwede kayong maglibot, kumain ng libre. Mula ngayon, lahat ng produkto natin dito ipapadala sa buong bansa. Ang galing talaga ni Shen Xiao, yung bata, nagtagumpay. Hindi pa nakalimot sa atin. Talagang swerte ang Barangay Shen. Oy, at Liang, nakatitig ka pa rin. Kung ako sa inyo, hindi na ako tatagal dito. Hindi pa ba kayo nahihiya? Kung hindi ninyo sinumitan yung dagdag na 100,000 noon, kayo na sana ngayon yung nagsasalita ng mayabang dito. Tingnan mo yung bahay na kanya-kanya. Habang buhay kang, hindi makakapasok diyan para umupo. Yung anak ninyong babae, napahamak ang buong buhay dahil sa inyo. Matanda na kayo. Pero wala pa ring pakundangan. Nakakalungkot. Haha. Huwag mag-alala, Kapitan, naisumite na ang listahan ng produkto ng bawat pamilya. Nakatanggap na tayo ng unang batch ng order. Kailangan sa rekas ang kapisan. Pag-usapan. Doble ang halaga ng mga produkto ng ating barangay. Ikaw ba si Ginoong Shen Xiao?
Ako si Jiang Ning, ang designer na inirekomenda ng munisipyo. Para maging totoo, Ginoong Shen, bago ako pumunta dito, akala ko. Isang ordinaryong bahay lang ito. Pero ang layout at flow ng bahay mo, dahil na ang paghalo ng Western architecture, napakamoderno. Sa ganitong liblib na baryo, para itong nag-iisang obra ng sining. Hindi naman ganoon. Naniniwala lang ako. Maging tao o bahay, dapat tumingin ng mataas. Kung magtatayo ka, hindi pa rin ito magiging luma. Natataka ako. Sa alaman at kayamanan mo. Mas madali siguro sa lungsod. Bakit ka nanatili dito? Sa baryong ito na hindi pa nga nakakaahon sa kahirapan? At ikaw pa ang gumagastos para sa pakaging ng mga tao. Nandito ang ugat ko. Yun ang makasabihan. Pero ang gusto kong gawin, Shen Xiao, ay gawing malaking puno ang ugat na ito. Para pagkaman ang lilim sa akin at sa akin. Hindi yan. Negosyanteng sentimiento ba ito o pagiging matigas ng ulo ng magsasaka? Para kang isang manlalaro. Tumatalak ka sa kinabukasan ng lupaing ito. Pagod ka na sa biyahe at matagal ka na ring nakikipag-usap. Samahan kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Ito na ang base mo para sa paglikom ng material, binibining Jiang. Kung may kahilingan ka, sabihin mo lang. Sa barangay Shen, may konting boses pa rin ako. Mas interesante ka pala kaysa sa inakala ko, Ginoong Shen. Sana ang pluma ko na ito. Matikman mo ang mansanas na itinanim ng isang residente. Ang tamis. Matamis ang isang mansanas na itinanim ng isang taga-nayon. Ang sarap talaga, kailangan kong bilisan ang paggawa ng design na ito. Hindi na ako makahintay, para mailabas na ang produkto ng ating barangay Shen. Naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Shen Xiao, ang bilis mong nakahanap ng kapalit. Pinahamak mo ako ng husto. Hindi kita papayagang maging masaya. Ang saya-saya mo, Shen Xiao. Nakatira sa banyakang bahay, nakikipag-date, tapos ako'y itatapon mo lang. Anong karapatan mo? Lin Jiao, ano bang tupak mo? Iwan mo iyang mga dala mo. Umalis ka na habang maaga pa. Saan ako pupunta? Tumakas na yung gago si Xiaobo. Araw-ara akong pinipilit ng nanay kong hanapin ka. Lahat dahil sa'yo. Bakit ka nakaupo sa pwesto ko kung hindi ko makukuha? Walang sinuman ang dapat makakuha. Ginawa mo na ang labag sa batas. Miss Lin nakarecord na lahat ito. I-record mo. Ipadala mo sa buong barangay. Para makita nila kung paano ko sinunog ang pangarap ninyong yumaman. Ang draft ko. Aray. Jiangning, huwag kang lalapit. Sunog. Linyao, si Raulo ka. Gusto mo bang patayin kaming lahat sa sunog? Napakasamang tao talaga. Tawagan ang pulis. Sinadya niya ito. Pagtatangka sa buhay. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong tumakbo. Gusto mo pang tumakbo? Napakasama ng loob mo. Ikaw, gusto mo pang magsunog at sirain ang pag-asa ng buong barangay. Lin Jiao, bulag talaga ako noon. Naawa pa ako sa'yo, pero gusto mo palang maghasik ng lagim. Ang masamang elemento, kahit isang minuto ay hindi pwedeng manatili sa barangay. Hindi ka magwawagi, Shen Xiao. Babalik sa'yo ang karma mo. Ang karma ay nandito na para sa'yo. Dalhin siya. Aray. Okay ka lang. Pwedeng ulitin ang drawing basta't ligtas ang tao. Ang apoy na iyon ay tuluyang nagpawala sa nakaraan. Mabuti. Mga kababayan, ang tagumpay ng Barangay Shen ngayon ay dahil kay Shen Xiao at kay designer Jiang. Jiangning, tapos na ang master plan para sa barangay Shen. Pero ang master plan para sa buhay ko, hindi pa tapos. Pwede ka bang manatili at tulungan mo akong tapusin ito? Boss Shen, long-term project yan ah. Ang bayad ko, mahal. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para ihada lang.